Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan naman natin itong nahuling mga tone-tone ng droga. Dito bumabaha na naman ang droga sa ating bansa. Biruin nyo nung panahon ni Pangulong Duterte. Nawala na yan. Diba? Hirap na hirap sila makapasok niyan kung saan nila pinadadaan ng mga illegal na kargamento nilang mga itong mga tawas-tawas na to, itong mga supplement na to. So, baguhin lang natin, baka kasi makaantay na YouTube. Itong mga supplement na to, nawala na to. Pahirapan na to nung pumapasok to kay Pangulong Duterte. Pero ngayon, itong mga supplement na to, bumabaha na naman. So, panoorin po natin ito. Grabe to. Alam mo, nung pinanood ko to, grabe talaga to. Nababahalang ilang mamabata sa sunod-sunod na pagkakabisto ng toneladang droga. Baka raw may kakonsyaba ang mga sindikato sa gobyerno. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 3.8 billion pesos ng hinihinalang shabu na nasabat sa Mexico, Pampanga noong Grabe yan, 3.8 billion. Ang laki po niyan. Kung napunta yan sa karsada, oh. Setyembre. At mahigit 2 billion pesos na halaga ng shabu na nasabat sa Manila International Container Port nitong nakaraang linggo. 3.8 billion plus 2 billion. Wow! Ilan lang yan sa mahigit 1 tonelada ng pinaghihinalaang droga na nasabat sa loob lang ng 5 linggo ayon sa chairman ng House Committee on Dangerous Drugs. Bagaman natutuwa ang ilang kongresista sa resulta ng operasyon kontra droga, may nababahala rin na baka raw may kakuntsabang taga-gobyerno ang mga drug syndicate. Sigurado yan. Meron yan. The street value of the shabu is over 30 billion pesos. This amount can most definitely finance the elections and victory of drug lords in our political arena. Kahit po kampanya pang Pangulo, kayang pondohan ng war chest po na yan. Mabuti na nga lamang at marami pa ring matitinong kawani itong ating mga law enforcers or units. Kaugnay sa pinaghihinalaang shabu na nasabat sa isang warehouse sa barangay San Jose Malino sa Mexico, Pampanga, tinanong ang barangay captain na si Ramonito Bautista kung bakit hindi niya natulugan ang nagaganap sa warehouse sa kanyang lugar na ayon sa National Bureau of Investigation ay pag-aari ng isang Willie Ong. Sabi ni Bautista, nagtayo ng warehouse si Ong para parentahan ito. Tinanong din ang dating mayor ng Mexico na si Teddy Tumang na nagpalabas ng building permit para sa warehouse. Pag-amin niya, bumili rin daw ng lupa si Ong sa kapatid niya. Pero giit ni Tumang, wala siyang kaugnayan kay Ong. Sinusubukan ng GMA News na matunton at makunan ng pahayag si Ong na pinatawag ng Kamara sa susunod na pagdinig ng komite. We really have to establish kung yung lupa ba na yun, doon ba talaga tinayo ng Empire Building so that we will know if the local officials might be involved in this transaction. Are you aware that Mr. Willie Ong is involved in any drug dealings? Pero ang tanong dito, yung Willie Ong ba yan ay nag-i-exist? Kasi di ba may binuko nga rito si Rapi Tulfo na ang ginagawa ng mga sindikato na to, humuhukay ng patay or gumagawa lang ng tao na hindi naman talaga nag-i-exist. Yung iba pinapangalan sa kapitbahay, sa driver, hindi talaga sa kanila mismo. Para pa nagkabulyaso, lusot sila. Dito, nakikita ko rito, walang lulutang na Willie Ong dito. Hindi to yung doktor na si Doc Willie ha, iba to. Ito, hula ko rito, hindi lalabas tong Willie Ong na to. Walang Willie Ong na lulutang dito. Malamang ginamit lang yung pangalan na to. Hindi po, wala po. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, nasa 1.8 million ang tinatayang bilang ng drug users sa bansa. At kada taon, umaabot daw sa... Grabe, no? Grabeng Ewan ko. This is just so frustrating kasi naayos natin to nung 6 na taon eh. Bumagsak to eh. Totoo lang ha, walang biro ho. Medyo radikal yung nangyari noon, pero bumagsak ho talaga ang kalakaran ng droga noon. As in, maniwala ko kayo sa akin, ang dami kong kakilalang tumumba, tumaob. Maraming, alam mo yun,
Pero ngayon, grabe ho ito. Kaya sana lang po tayo nakikiusap sa mga kapulisan natin, sa PDEA, sa NBI. Mga sir, mga ma'am, wag ho kayong papaakit sa pera. Di ba naalala niyo na panahon ni Pangulong Duterte? Pinapaado na sa dagat yung mga droga dahil hirap na silang ipasok yung droga dito sa bansa natin, sa mga port. Naalala niyo yun? Ba nakikita ng mga mangingisda natin na palutang-lutang sa dagat? Tapos ngayon, ito bumaba, bilyon. Bilyon. Dalawang pagkaiba to, 3 point something billion tsaka isang 2 billion. So kulang-kulang nasa more or less 6 billion. Kung yan lahat napunta sa kalsada, ilan ang magiging adik? Ilan ang mabibiktima ng mga adik na yan? Ilang pamilya ang sisirain yan? Di ba? Kaya nga sabi ni Banpe, nakaka-frustrate yan dahil nawala na yan noong panahon ni Pangulong Duterte. Ako personal, marami rin akong kakilala sa lugar namin na biglang naglaho na lang dahil nga sila involved. Pero ngayon, nagbabalikan o nagkakaroon ng panibago, umuusbong, na pumapalit do sa mga nawala. Dahil nga lumuluwag na naman tayo sa ganyang issue. So ano ba dapat gawin din? Dapat maging radical na rin sila, gayahin nila yung, medyo maraming tatamaan talaga yan pagdating sa mga, sabihin natin mga human rights. Pero dapat gayahin nila yung naging ni Pangulong Duterte na maging strong. Kasi dito talagang maraming kabataan dito masisira dahil sa mga supplement na to. Ay, alam nyo, ako sa totoo lang, matindi ka ipanalangin natin itong mga kapulisan natin kasi pera lalo na sa hirap ng buhay ngayon, lalo na sa tindi ng hirap ng buhay ngayon, marami ho talaga ang kapit sa patalim, 'di ba? Kahit yung mga law enforcer natin Pero naniniwala pa rin ako, sabi nga nung kongresista, naniniwala siya na meron pa rin mga mabubuting mga kawani ng ating gobyerno, yung lalong-lalo na nasa PDEA, police, NBI. Hindi mo masasabing lahat ng NBI matino. Hindi mo masasabing gano'n. Lahat ng PDEA matino. Tapos sa lahat ng PNP matino. Hindi. Meron at meron yan. Kahit pa paano. Meron at meron niyang mga tarantado. May mga pumapatol talaga sa pera. Kasi nga, laki ho niyan Pero at the same time, naniniwala naman ako, meron pa rin naman po dyan na ang nakikita nila na sisirain nito ang future ng Pilipinas. Pero nakikita ko yung problema dyan, kung ang gumagalaw lang is yung nasa baba, medyo mahihirapan kung protektado sila nung nasa taas. Di ba? Kasi, kahit sa mo tingnan, hindi siya, kasi ito, out of frustration ko na rin naman to kahit sabi mong gaano katino yung mga nandyan sa baba, kung ang harang is nasa taas, may tendency na bumigay yung nasa ilalim Parang, parang hindi worth it yung ginagawa nila dahil may namang humaharang sa taas. So, kailangan to, suportahan din ito ng mga nasa taas na matitino para malaglag tong mga loko-lokong tong involved dito sa illegal na supplement na to. Kasi hindi na biro talaga to. Bilyon Kaya, tandaan nyo, mag-i-eleksyon na. So, ngayon pa na nagpopondohan na yung mga yan. Kaya, baha pa rin ang mga food supplement na yan. Kaya tayo nakikiusap sa mga kapulisan, sa mga NBI, sa PDEA, huwag nyo hong ibenta ang inyong dangal at huwag nyo ibenta ang ating mga anak at ang ating mga susunod na henerasyon dahil lang ho dito sa droga. Dahil wala ho mangyayari sa bayan natin kung hindi nyo gagawa ng paraan at hindi nyo talaga isusuplong at uhulihin. Alam ko, minsan frustrating. Alam mo, kwento yan ng mga kapulisan Sometimes it's really frustrating na huhuli sila, tapos mapapalaya din naman. Kung alam nyo mapapalaya, alam nyo na. Pero sana, di ba, kung ganyan, sa mga otoridad natin na ganyan yung nararamdaman, lumapit kayo sa mga senador. May mga mapagkakatiwalaan tayong mga senador. Andiyan sila, Senator Robin, Senator Tolentino, Rapi Tulfo, na sigurado kayong
babakapan kayo niyan. Sana kung medyo nararamdaman yung ganyang mapapalaya rin naman dahil may lumalakad, ibukon nyo. Isumbong nyo kaila senator. Kung hindi kikilos yung mga nasa taas ninyo, isumbong nyo sa mga senador na mapagkakatiwalaan natin ngayon. The morally right. But, hindi kaya nga, alam mo, naalala nyo yun yung sinasabi ni Pangulong Duterte noon, di ba? Na Pangulong Duterte na, basta, alam nyo na yun. Kayo mga kapulisan, kung sa tingin ninyo hayaan nyo na lang munang lumaban ng konti. Ha? Kailangan Isa sa pinakamagandang diskarte ni Pangulong Duterte. Hayaan nyo, bigyan nyo na pagkakataon lumaban. Bigyan nyo lang. Pero siyempre, ingatan nyo yung sarili nyo. Pero bigyan nyo na pagkakataon lumaban para, matapos na kagad yung kaso. Di ba? Kailangan natin talaga si Bantag, yan, no? Kailangan natin ng katulad ni Bantag, kailangan natin ng katulad ni Pangulong Duterte, di ba? Kailangan natin ng mga ganyang opisyal, yung alam mong hindi masisilaw at talagang may malasakit. Alam mo, ito marami pa hong mga politiko diyan na meron naman pong prinsipyo na pagdating sa droga, ayaw nila. Maaring hindi sila ganon. Maaring yung iba, babaero. Hindi ko naman kinukonsinte porket babaero. Marami dyan, medyo pagdating sa, iba. Pero pagdating sa droga, ano pa sila? Matino pa sila pagdating sa droga. Alam mo yun? Parang sa kanila, oo, sige, hindi kami perpektong mga kongresista, hindi kami perpektong senador, hindi kami perpektong pulis, general, ganyan. Pero pagdating sa droga, wala tayong pag-uusapan dyan. Ang droga, kalaban niya ng bayan. May mga ganun pa tayong mga, mga opisyal ng gobyerno. Magandang! Kaya nga sana, gawin na lang natin dyan kung sa tingin ninyo, mga PDEA, mga nasa otoridad na nanguhuli, kung sa tingin nyo medyo alanganin yung hinuhuli ninyo at alam nyo may aarbor, bigyan nyo ng pagkakataon mo ng lumaban para matapos na. Or kung talagang hindi maiiwasan, isumbong nyo sa mga senador. May mapagkakatiwalaan naman na tayo dyan. Diba? Tutulungan kayo sigurado niya, Senator Robby, Senator Tolentino, Senator Rapi Tulfo. Sigurado naman yan. Tutulungan kayo. Sana masugpo natin tong mga illegal na drogan to. So, yun lang po. Maraming salamat po.